tayong ng mga bayani dito sa loob ng kampo bukas mag-aalay ako ng bulaklak. Tatay ko ho yan. Anong name? Rodolfo M. Torre, 551354, PC. Rodolfo Torre. Yeah. Siya ay First Sergeant ng 456 PC Company sa Coronadal, South Cotabato. Noon ang South Cotabato ay part pa ng Region 11. Kaya andyan ang pangalan niya sa loob ng kampong ito. Are you hoping ba, attorney, na magiging okay na rin ang relationship niyo with Attorney Torion at yung sa mga nakaano natin? Hindi naman kami, I don't like to believe na magkaaway kami ni Attorney Torion. I would like to believe na we're just playing our roles. He played his role, I played my role, and well, it turned out well. And hopefully, Ardino, start na ito ng siguro panibagong partnership natin para ma-develop or mapangalagaan ng Davao. Yeah, of course. And at the very start naman. At the very start. Pero before, sir, may surrender feelers from them? Wala? Si SLG na lang tanongin nyo. Kasi siya talaga nag-break ng news na yan. Because he is the first one and he is the fall person dyan sa surrender na yan. Pero nabanggit niyo, sir, na kung hindi niyo ito ginawa itong ganitong operasyon ay hindi. I don't like to take credit any credit for myself. Ano? This is a concerted effort of everyone involved from mula pare hanggang hulo na trabaho ito. Nakita niyo naman iba-ibang mga region sa mga nandito. Mensahe niyo po, RD, sa mga pulis na magdamag na nagbabantay sa ating OJC. Ako nagpapasalamat sa ating mga kapulisan, sa ating mga kabaro, na lahat ay nagpakahirap para sa misyong ito. Sana tuloy-tuloy lang ang trabaho, mahalin natin ang trabaho ito at servisyo. So, let's be proud that we did our job today. Habol ko lang po, RD, sinakay po sa C1. 30. Yeah, I think yun nga nangyari dahil nandiyan ang aeroplano. Pero sa Manila na yun. I think so, yeah. Yung C-130 po is nalit sa Davao na mataan kanina. Yeah. Hello, sir. Sige. Gusto mo play? Sige po. Pwede. I-like this. Masikot lang ako. Naka-live din sa ABS-CBN. Dito ko na kuya, parang... Audio, sound check. Intro. Sino ang court? Mga kaibigan, kasama nandito tayo ngayon sa Camp Katitipan dito sa Davao City. At kasama natin ngayon si Brigadier General Nicolas Torre, ang Regional Director ng PNP Pro 11. Sir, gusto namin makipagkwentuhan sa inyo, ano po ang nangyari itong maghapon na ito? At alam niyo po ba yung nangyari ng pagkakahuli or pagkakasuko ni Apollo Kibuloy? Yung pagkahuli ang particulars ng pagkahuli ni Pastor Apollo Kibuloy ay para pakitanong niyo lang sa SLG. Si SLG lang i-interview niyo dahil ang mga details na hindi ko talaga alam. Okay, so pakina lang at in the fairness to him, hindi ko talaga alam ang mga details na. Pero siya po ay nanggaling mismo dito sa Davao? I think so. I would like to think so. Na dito talaga nanggaling sa Davao dahil pinasundo ng aeroplano. So, and may convoy na pinalabas sa KOJC. Ang kinikwento niyo kanina ay siya ay sinundo ng C-130 with itong... Hindi ko sigurado na sinundo ng C-130. Basta namataan natin ng C-130 na naglanding sa TOG 11 at pagkatapos ay merong utos sa atin na palabasin yung siyam na sasakyan doon sa hangar papunta sa loob ng airport. Pinaguide ng ating ABSEO, yung Aviation Security Group na unit natin, and then dinala sa aeroplano. So RD, ano pong masasabi niyo kasi all the while, habang kayo ay busy rito, nandito pa rin talaga. At tama po yung sinasabi niyo, nandito si Apollo Kibuloy.
Hindi naman tayo nagduda dun. There's no doubt that he's here. Ang pagtatago nga lang. At napag-aralan natin kaya medyo humaba ang ating paghahanap. Dahil napakalaki nga ng lugar. Kaya napag-aralan din naman natin, natututo rin tayo. At saka ako'y nagpapasalamat din kay Pastor Apollo Kibuloy for the realization na ito na talaga ang tamang gawin. Kundi harapin na lang talaga ang batas. Ano po masasabi nyo ngayon sa inyo pong sa tropa na matyagang nagantay, nag-operate for 16 days, nandito sila? Ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating mga kababayan at sa ating, lalong-lalo sa ating kapulisan na nagpakahirap, nagpuhunan ng dugo, pawis, luha at pawis para ma-achieve ang mission na ito. So, maraming salamat sa inyong cooperation. At sagot ko ngayong gabi ang lechon at band. Ano naman po masasabi ninyo, General, sa mga taga-KOGC? Well, ako'y nagpapasalamat din sa ating mga kapatid sa KOJC sa kanilang kooperasyon at may mga pagbabanghayan siguro, hindi pagkakaintindihan at may mga engkwentrong mga maliliit lang naman. So, I do hope that this will be the start of the healing at hindi tayo magkaaway ho. Hindi niyo ako kaaway. I just played my role. Ito po talaga ang ibinigay sa akin na role, ibinigay sa aking trabaho. Kung kaya't ginawa lang ho natin ito in accordance to how we perceive on how we do it our way. Hello, sir. Ayan po si General Sir, salamat, sir. Torres. Yes, sir. At medyo wala pang At kausap ngayon ni Brigadier General Nicolas Torre III, si PNP Chief General Romel Marbil, at nagpapabot ng congratulations. itong kanilang naging operasyon. Okay, 2 linggo kayong nag-ikot. Saan kaya nagtago si Kibuloy? Tama kami. Yung sa presentation ko, tama yun. So, we will think. Yung mga ang mga details I'll just give you sa mga official press statement natin. Okay? So ako nagpapasalamat lamang sa inyong pagkakataon sa binigyan niyo sa akin. I do hope to see you tomorrow kung medyo malinaw na ang mga detalye. Okay? So, ulitin ko lang, sir. Kanina, sir, yung 1 p.m. na deployment ng napakaraming pulis, ano sana yung plano ng PNP? Yun na yun. Whether he surrenders or not. Basta yun ang mga detalye natin. Sabihin nga na bukas. Okay? Marami mga boss namin. Papasalamat. Sige. Tuloy na muna tayo. Action niya, sir, sa nahuli or na... It's such a big relief. Nakakagaan ng loob. Makakatulog muna tayo. Bawi muna ako ng tulog. Alas 8 na. Alas 7 na. Bawi muna para makabawi man ng mga 6 na oras na tulog. Yung PNP, sir, nandun pa rin? Kailan kaya sila? Nagde-remove na. Pinapauwi ko ng mga bata natin. Okay. Pwede niyo masabi, sir, kung ilang oras na tayo pwede may sleepless nights. Average siguro mga 3. Alauna, alas 4. Kasi yun, hanggang alas 12 kasi critical eh. Alas 4, kundi dyan eh. Yun na naman ang takot ako na baka mapagsaran kami ng gate eh. Kaya sinusupervise natin talaga. Hahanapin pa rin ba yung different facilities? Sasabihin niya naman yan. Eventually sasabihin niya. Thank you, sir. Salamat. Salamat po. Ang mga pulis, At yan ang sitwasyon dito sa Police Regional Office 11. Nakapanayam natin ang Regional Director ng Police Regional Office 11, si Brigadier General Nicolas Torre III, kung saan sinabi niya kung paano sumuko si Pastor Apollo Kibuloy mula sa kanyang hangar dyan sa Kingdom of Jesus Christ. At kanina ay nagabang tayo dyan sa KOJC compound, sa labas ng KOJC compound, kung saan nagdatingan ang napakaraming mga pulis dahil nga ay ang araw na ito na sana talaga ay mahuhuli na nila si Kibuloy at wala namang nangyaring resistance sa panig ng KOJC. At yan ay bandang alas 6 nitong gabi ay sumuko na si Pastor Apollo Kibuloy at nakatakdang dalhin sa Manila at ipresenta ng DILG at ng PNP. At yan ang sitwasyon dito sa BRO 11 kung saan masaya sila dahil nga sa kinuwento kanina ni RD Torre na ilang
oras lang yung tulog nila araw-araw. May mga gabing wala silang tulog dahil frustrated na rin sila na mahanap din si Kibuloy doon dahil umabot na nga sa 2 linggo ang paghahanap nila. At yan ang latest dito sa PRO 11.